May mga lugar sa mundo na napakadelikado at may mga lugar naman din na napaka-isolated. Pero ang nakakagulat kung ano at saan pa ang delikado ay pinipili pa din itong tirhan ng mga tao. Nakakapagtaka kung bakit nila ito ginagawa pero yan ang totoo. May mga tao pa din talaga na sa kabila ng nasa bingit sila ng trahedya ay mas pinipili pa nilang manatili sa mga ibang klaseng lugar. Kaya naman sa video na ito ay ikakagulat mo ang 10 kakaiba at pambihirang lugar sa mundo na tinitirahan ng mga tao. Pero bago yan ay paki-like at subscribe naman po ng video na ito. Malaking bagay na po yan sa aming mga content creator. Maraming salamat po at ngayon simulan na natin. Number 10. Tristan da Cunha, United Kingdom. May isang lugar sa South Atlantic Ocean na tila kinuha mula sa kwento ng mga taong gustong mawala sa mundo. Ito ang Tristan da Cunha, isang maliit na isla na bahagi ng overseas territory ng United Kingdom. Isipin mo ito, isang komunidad na nasa gitna ng karagatan. Halos 2,400 kilometro ang layo mula sa South Africa. Yun na ang pinakamalapit na mainland. At sa islang ito, may isang barangay lang, ang Edinburgh of the Seven Seas, na may populasyong halos 200 katao lang. Walang airport, walang airstrip. At kung gusto mong makarating dito, kailangan mong magtiyagang sumakay sa barko mula Cape Town. At 1 linggong biyahe ito. Ganyan kahirap marating ang isla. Pero teka, hindi pa yan ang pinakakaiba. Ang buong isla ay dating bulkan. At aktibo pa rin ito. Noong 1961, pumutok ang bulkan at napilitan ng lahat ng residente na lumikas. Pero guess what? Bumalik pa rin sila. Tinayo ulit ang mga bahay, itinuloy ang buhay. Kahit alam nilang delikado, sa isla walang fast food, walang mall, isang tindahan lang at ilang beses lang sa isang taon na dadalhan ng paninda. Ang kabuhayan nila ay simpleng pagsasaka, panghuhuli ng isda at ang pagbebenta ng tinatawag na Tristan lobster, isang lokal na delicacy. Pero dahil sa sobrang isolation, isang shipment delay lang o bigla ang bagyo, krisis na agad. At sa kabila ng lahat patuloy pa ring nabubuhay ang komunidad salamat sa tulong mula sa labas at sa tibay ng loob nila. Isang paalala ito kung gaano kalayo ang kayang tahakin ng tao. Kahit pa sa mga lugar na tila ayaw ng kalikasan na tirhan sila. Number 9. Ito Korto Ormit, Greenland. Kung sa pangalan pa lang ay nahihirapan ka na, paano pa kaya kung doon ka titira? Ang Ito Korto Ormit ay isa sa mga pinaka-isolated na bayan sa Greenland at sa buong mundo. Matatagpuan ito sa silangang baybayin malapit sa bunganga ng Scoresby Sound, ang pinakamalaking fjord system sa mundo. May 350 katao lang ang naninirahan dito. Karamihan ay Inuit at halos nakadepende sa pangangaso at pangingisda para mabuhay. Seal, isdang yelo, polar bear, yan ang pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain at kabuhayan. Taglamig dito, walang sinabi ang bagyo. Madilim, mahaba at literal na yelo ang paligid. Kayang bumaba ang temperatura sa lampas negative 20 degrees Celsius. At dahil walang ospital, may maliit lang na clinic na nurse ang nagpapatakbo at bihirang dumalaw ang doktor. Kapag may emergency, kailangan ng helicopter. Pero dahil sa yelo at bagyo, madalas hindi ito available. Pero kahit ganun, nananatili pa rin ang komunidad. May mga gumagamit pa rin ng dog sled sa taglamig at may ilan na ginagabayan ng mga turista at siyentipiko na gustong makaranas ng kakaibang wildlife. Hindi madali ang buhay dito, pero para sa mga naninirahan, ito ang tahanan. Number 8. La Rinconada, Peru. Tila isang syudad sa ulap ang La Rinconada. At hindi iyan metaphor. Literal na nasa taas ito ng mahigit 5,000 metro sa ibabaw ng dagat. Oo, ito ang pinakamataas na permanenteng tinatahanang bayan sa buong mundo. Nasa Peru ito, sa rehiyon ng Andes, malapit sa Bolivian border. At ang dahilan ng pagtira ng halos 40,000 tao rito, ginto. Noong early 2000s nagkaroon ng gold rush. Dagsa ang mga taong naghahanap ng swerte. Pero hindi tulad ng ibang mining towns. Walang plano, walang regulasyon, walang tamang pasilidad ang La Rinconada. Parang bigla na lang itong tumubo mula sa bundok. Kasama ang mga problema. Walang tubig mula gripo. Kailangan tunawin ng yelo ng glacier para makainom. Pero kadalasan, kontaminado ito ng mercury mula sa pagmimina. Walang maayos na kuryente. Walang sewer system. At ang mga minero, sumusunod sa tinatawag na Kachoryo system. Magtatrabaho ka ng libre sa loob ng 30 araw, tapos sa ika-31, kung may mahukay kang ginto, iyon na. Pero kadalasan, wala silang nakukuha.
Kahit ganito, hindi pa rin umaalis ang mga tao. Kasi nga, kapag desperado ka, kahit mahirap, kahit delikado, kakapitan mo ang kahit anong pag-asa. Ipinapakita ng Larinconada kung paano ang pangarap, kahit pamapanganib, ay sapat para tumira ang tao sa mga lugar na ayaw sa kanila ng kalikasan. Number 7. Oymyakon, Russia. Kung may lugar sa mundo na sinasabi ng kalikasan, walang taong dapat tumira rito, malamang ito yun, ang Oymyakon sa Siberia, Russia. Ito ang isa sa mga pinakamalamig na permanenteng tinatahanang lugar sa buong mundo. Noong 1933, naitala dito ang temperature na negative 67.7 degrees Celsius. Halos nagyeyelo ang kaluluwa mo sa lamig. 7 hanggang 8 buwan ang taglamig. At kahit sa tag-init, para ka pa ring nasa freezer. Kaya naman ang mga sasakyan dito, hindi pinapatay ang makina. Kasi kung hindi, magyeyelo ang oil, makina, lahat, walang plumbing. Kadalasan may poso lang o iniipon ng tubig sa loob ng bahay para hindi magyelo. Ang paaralan, hindi nagsasara kahit negative 50. Sarado lang pag negative 52 pababa. May 500 residente dito, karamihan ay mga yakut. Nakadepende sila sa kaunting hayop, pangangaso at sobrang basic na serbisyo. Ang pinakamalapit na lungsod, higit 700 kilometro ang layo at maaabot lang sa ice road kapag hindi pa ito tinabunan ng snow. Pero kahit ganito, may mga taong nananatili. Siguro dahil ito ang kinagisnan nila. Siguro dahil mas pinipili nila ang katahimikan ng yelo kaysa ingay ng lungsod. Pero malinaw, kung hindi dahil sa tiyaga, infrastructure at lakas ng loob, imposibleng mabuhay dito. Ang Oymyakon ay isang paalala na kahit gaano kahirap, may ilang tao talagang pipiliing manatili sa lugar na tila ayaw mismo ng kalikasan na may tumira. Number 6. Longyearbyen, Svalbard, Norway. Isang lugar sa dulo ng mundo. Walang araw ng ilang buwan. Bawal ang mamatay. At kailangan mong magdala ng baril kahit sa paglalakad. Welcome sa Longyearbyen. Ang pinakamalaking bayan sa isla ng Svalbard, isang teritoryo ng Norway na nasa tuktok ng Arctic Circle. Nasa latitude na 78 degrees north, ibig sabihin sobrang taas, sobrang lamig at sobrang layo mula sa sibilisasyon. May nakatira pa ring halos 2,000 at 400 tao rito. Kahit patila sinasabi ng kalikasan, wala kayong lugar dito. Itinatag ang bayan noong 1906 bilang isang coal mining town. Pero ngayon mas kilala na ito bilang sentro ng scientific research, Arctic education at kakaibang turismo. Pero huwag kang paloloko. Hindi ito lugar na madaling tirhan. Kapag taglamig, normal na bumagsak sa below negative 20 degrees Celsius ang temperatura. At mula huling bahagi ng Oktubre hanggang kalagitnaan ng Pebrero, tulog ang araw. Literal, walang sikat ng araw. Ang tanging liwanag mo ay lampara at northern lights. Pero teka, ito ang tunay na shocking. Bawal mamatay sa Longyearbyen. Hindi literal na crime ha. Pero dahil sa permafrost, yung lupa na palaging nagyayelo, hindi nabubulok ang mga bangkay. Kaya't noon pang 1950s, itinigil na ang pagpapalibing dito. Kapag may terminal illness ka, kailangan kang ilipat pabalik ng mainland Norway. Ganon din sa mga buntis. Hindi ka pwedeng manganak sa Longyearbyen dahil walang sapat na pasilidad. Ililipat ka bago ka pa manganak. At syempre, kailangan mo ring mag-ingat sa mga polar bear. Oo, totoong umiikot sa paligid ng isla ang mga ito. Kaya required ng batas na magdala ng rifle ang mga residente kapag lalabas ng bayan. Ang access, may maliit na airport at seasonal sea routes. May isang grocery store pero mahal ang bilihin dahil sa layo. Isang university, paaralan, maliit na brewery. Kumpleto sa basic pero limitado ang lahat. Sa totoo lang parang hindi ito natural na bayan. Engineered siya, pilit itinayo para lang mapatirahan ng tao. Sa sobrang extreme ng kondisyon, pakiramdam mo, bawat araw na buhay ka roon tagumpay na. Longyearbyen, isang paalala na kahit sa pinakailalim ng dilim at lamig, kaya pa ring mabuhay ang tao, kahit paayaw ng kalikasan. Number 5. Whittier, Alaska, USA. Ngayon naman punta tayo sa isang bayan kung saan halos buong populasyon, mga 200 tao, nakatira sa iisang gusali. Tama ang narinig mo, iisang gusali lang. At halos lahat mula bahay, paaralan, grocery, city hall, police station hanggang simbahan, nasa loob lang ng building na yon. Ito ang Whittier, isang liblib na bayan sa gilid ng Prince William Sound sa Alaska. Dati itong military port noong World War II.
Dahil sa malalim at protektadong daungan nito, naging mahalaga ito sa transportasyon ng US Army noon. Pero matapos ang digmaan, unti-unting lumiit ang aktibidad at hindi na ito lumaki bilang full-blown city. Bakit nga ba iisang gusali lang? Simple, sobrang hirap ng klima at lokasyon. Ang bayan ay literal na napapaligiran ng bundok, tubig at niebe. Walang kalsadang papasok dito hanggang sa taong 2000. Noon barko o tren lang ang daan. Ngayon may isang daanan na pero kailangan mong dumaan sa Anton Anderson Memorial Tunnel, isang one-lane tunnel na pinaghahatian ng tren at sasakyan. Oo, share sila. Ang panahon dito, basang malamig buong taon. Mahaba ang taglamig. Lampas 6 na metro ng snow kada taon. At kadalasan ulap lang ang makikita mo ni mga 75% ng taon ay cloud covered ang langit. Kaya naisip ng mga taga rito, bakit hindi tayo magsama-sama sa isang building na may heating, tubig, kuryente at lahat ng basic services? At doon ipinanganak ang kakaibang solusyon, ang Begich Towers, isang 14-story na gusaling nagsisilbing bayan sa loob ng bayan. May tunnel papunta sa paaralan para hindi na kailangang lumabas ang mga bata sa gitna ng snowstorm. May grocery, may opisina ng gobyerno, lahat accessible, kahit hindi ka lumabas ng gusali buong linggo. Ang kabuhayan, kaunti lang. May konting turismo tuwing summer, cruise ships at nature tours. Pero karamihan ay government employment, fishing at transport services. Ang Whittier ay hindi lang isang bayan. Ito'y isang survival strategy. Isang modelo ng communal living kung saan literal na nagbabahaginan kayo hindi lang ng lugar, kundi ng buong building. Tunay na halimbawa kung paano ang tao sa harap ng malupit na kalikasan ay nakakahanap pa rin ng malikhaing paraan para mabuhay. Kahit sa mga lugar na tila ayaw ng mundo na panirahan mo ito. Number 4, Norilsk, Russia. Isang lungsod na parang hindi talaga para sa tao. Sobrang lamig, sobrang dilim at sobrang polusyon. Ito ang Norilsk, isa sa mga pinaka-northern na lungsod sa buong mundo at ang pinakamalaki sa loob ng Arctic Circle. Matatagpuan ito sa Siberia, sa Krasnoyarsk Krai region ng Russia at tinatayang may mahigit 175,000 tao ang naninirahan dito. Pero teka lang, kahit ganito kalaki ang populasyon, huwag mong iisipin na madali ang buhay dito. Kasi ang totoo, isa ito sa pinakamalupit na urban environment sa buong planeta. Noong dekada 30, itinayo ang Norilsk bilang isang gulag. Labor camp para sa mga bilanggong politikal ng Soviet Union. Pero sa pagdaan ng panahon, naging sentro ito ng pagmimina ng nickel, palladium at iba pang mahahalagang metal. Hanggang ngayon dito pa rin matatagpuan ang Norilsk Nickel, isa sa pinakamalalaking producer ng nickel sa buong mundo. Pero may kapalit ang industriyang yan, grabing polusyon. Yung usok mula sa smelters, nakakalbo ang mga kagubatan sa paligid, ang lupa, tubig at hangin, kontaminado. Minsan bumabagsak ang acid rain at ang antas ng sulfur dioxide sa hangin. Delikado sa kalusugan. Ang klima, huwag ka na magtakang bumaba sa negative 30 degrees Celsius tuwing taglamig. May wind chill pa yan kaya mas matindi ang pakiramdam ng lamig. At dahil sa permafrost ang buong lungsod ay nakatayo sa nagyeyelong lupa. Kaya lahat ng bahay, struktura at tubo kailangang idisenyo para hindi matibag o mawasak. Walang daan papuntang Norilsk. Sarado ito sa mga dayuhan at ang tanging paraan para makarating ay sa pamamagitan ng eroplano o cargo ship tuwing tag-init sa mga ilog ng Arctic. Mga gusali, karamihan ay Soviet-style apartment blocks, siksikan, luma pero functional. May central heating system at ito'y mahalaga kasi kapag pumalya ang init sa taglamig, delikado talaga. Ang bilihin, mas mahal kumpara sa ibang lungsod sa Russia dahil mahal ang transportasyon ng goods papasok. Pero bakit pa rin nananatili ang mga tao rito? Simple, mataas ang sahod sa industriya ng pagmimina. Marami sa kanila pumapasok sa fixed term contracts. Ilang taon lang tapos uwi rin sa mas mainit na lugar. Pero habang nandito sila, tiis-tiis lang dahil sa kapalit na kita. May ilang aliwan, sinehan, teatro, gym, sports complex, pero limitado ang pagpipilian. At sa ganitong klima at kapaligiran, madaling kapitan ng lungkot o stress ang mga tao. Ang Norilsk ay hindi lang lungsod sa gitna ng yelo. Isa itong buhay na patunay kung paano pinipilit ng tao na manirahan kahit sa pinakaayaw na lugar ng kalikasan. Isipin mo, sobrang lamig, sobrang polusyon at sobrang dilim. Pero andyan pa rin sila. Dito sa Norilsk, bawat araw na lumilipas ay tagumpay laban sa lugar na.
Kung tutuusin, hindi talaga para sa tao. Number 3. Alert Nunavut, Canada. Isang outpost sa dulo ng mundo. Walang komunidad, walang palengke, walang paaralan. Pero may tao at may misyon. Ito ang Alert, isang military at research station sa pinakadulong hilaga ng Canada, sa tip ng Ellesmere Island. Sa latitude na 82.5 degrees north, wala nang mas malapit sa North Pole na may permanenteng presensya ng tao. Isipin mo, nasa loob na ito ng 800 kilometro mula sa mismong tuktok ng mundo. Pero huwag mong isipin na bayan ito. Hindi ito lungsod, hindi ito barangay. Wala kang makikitang normal na pamumuhay dito. Ang mga taong naroon, karaniwan mga siyentipiko, sundalo at technicians, ay paikot-ikot lang, pansamantala lang ang pananatili. Sa taglamig, nasa 50 lang sila. Sa tag-init, baka umabot ng 75. At bakit may tao sa ganitong lugar? Simple, estratehiya at siyensya. Itinatag ang Alert noong 1950, kasagsagan ng Cold War. Bilang bahagi ito ng Northern Warning System, isang maagang babala kung sakaling may missile threats mula sa Arctic. Ngayon, bukod sa military intelligence, may weather monitoring at climate science stations dito na bahagi ng global research networks. Pero ang lugar mismo, para kang inilagay sa Mars. Walang puno, walang damo, walang natural na panangga sa lamig. Ang karagatang Arctic sa paligid ay halos buong taon nakayelo at ang hangin nanunuot. Sa sobrang lupit ng kondisyon, walang pananim, walang hayop at walang kakayahan ng kalikasan na magtaguyod ng buhay. Walang kalsada papunta rito. Lahat ng gamit, pagkain, tubig, fuel, kailangang ilipad gamit ang cargo aircraft. Pero kailangan ito sa panahon na matatag ang runway. Kasi graba lang yan at madaling matabunan ng snow. Kapag hindi maganda ang visibility, cancelled ang resupply. Kaya bawat flight sinusukat at tinatantya ng maigi batay sa lagay ng panahon. Ang araw-araw na buhay dito ay parang militar. May routine, may schedule at may mga psychological checks. Kasi nga, ang kombinasyon ng dilim, lamig at isolation ay matinding pagsubok sa isip ng kahit sino. Bago pa lang ipadala ang tao rito, sinusuri na sila. At habang nandoon, minomonitor ang mental health nila 24/7. May gym, game room at communal lounge. Meron ding internet pero sobrang bagal. Satellite lang kasi. May basic medical team pero kung may seryosong emergency, kailangang ipa-evacuate pa. At hindi agad-agad posible yon. Walang permanent resident dito. Lahat ng naroon darating at aalis. Pero kahit ganito hindi nawawalan ng tao ang Alert. Dahil sa importansya nito sa defense at climate science, tuloy-tuloy ang operasyon. Isa ito sa pinakamalinaw na halimbawa ng lugar na imposibleng tirhan kung wala ang suporta ng gobyerno, teknolohiya at dedikasyon ng tao. Kung mawala ang supply chain, kung walang dumating na next rotation, mawawala rin ang Alert. Parang bula. Sa Alert, hindi ka talaga nabubuhay. Nag-ooperate ka. Isang mekanikal na pamumuhay sa isang lugar kung saan tila hindi kailanman sinadya ng kalikasan na may manirahan. Number 2. Iquitos, Peru, isang syudad sa gitna ng Amazon jungle. Wala kang madaanan papunta rito. Kasi kahit gaano ito kalaki, hindi ito konektado sa kahit anong kalsada. Ito ang Iquitos, kabisera ng Loreto Region sa hilagang silangang bahagi ng Peru. Mahigit 400,000 tao ang naninirahan dito. Pero kahit ganito kalaki ang lungsod, hindi ka pwedeng bumiyahe papunta rito sa pamamagitan ng bus o kotse. Walang daan. Ang tanging paraan para makapasok o makalabas ng Iquitos ay bangka sa mga ilog ng Amazon o eroplano mula sa 5 at ilang piling lungsod. May airport naman ang Francisco Secada Vigneta International, pero dahil sa klima at presyo ng gasolina, mahal ang pamasahe. Para kang laging bumibiyahe papuntang isla kahit technically nasa mainland ka. Ang lungsod ay napapaligiran ng 3 malalaking ilog, Amazon, Nanay at Itaya. At dahil sa geography nito, regular ang pagbaha. Tuwing tag-ulan, lumulubog ang mga kalsada at bahay. Maraming bahagi ng syudad ay itinayo sa mga stilts o floating platforms dahil yan lang ang paraan para makasurvive tuwing tumaas ang tubig. Hindi lang yan ang problema. Tropical rainforest ang klima rito. Mainit buong taon, halos hindi bumababa sa 31 degrees Celsius at halos 50% ng oras ay malagkit ang pawis mo sa sobrang humidity. Umabot pa ng higit 70% ang moisture level sa hangin. Pero hindi lang kalikasan ang kalaban dito. Deforestation, illegal logging at resource extraction ang ilan sa mga isyong nakakaapekto sa kapaligiran at kabuhayan.
Dahil nga liblib ang lugar, minsan nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain, tubig at gamot. Kapag may bagyo, baha o gulo sa paligid, agad na naaapektuhan ang supply. Pero kahit ganito, buhay pa rin ang lungsod. Buhay na buhay actually. Isa itong melting pot ng iba't ibang indigenous groups. May mga kultura at wika dito na hindi mo maririnig sa ibang bahagi ng Peru. Kaya sa kabila ng isolation, ang Iquitos ay naging tahanan ng mga taong sanay sa gubat pero handang sumabay sa modernong mundo. Dumarayo rin dito ang mga explorer, scientists at turistang gusto maranasan ang kakaibang pagsasama ng urban at jungle life. Pero kung tutuusin, ang tunay na kwento ng Iquitos ay hindi lang tungkol sa rainforest adventure, kundi sa araw-araw na laban ng mga tao rito para mabuhay sa isang lugar na parang hindi para sa lungsod. Sa Iquitos, hindi ka lang basta namumuhay. Nakikipagbuno ka sa kalikasan, sa sistema at sa distansya. At sa bawat araw na lumilipas, tagumpay na ang simpleng bagay. May tubig, may pagkain, may kuryente. Walang lungsod sa mundo na mas malinaw ang mensahe. Nakatayo ito hindi dahil gusto ng kalikasan, kundi dahil ipinaglaban ito ng mga tao. Number 1. Erdenet, Mongolia, isang lungsod sa gitna ng steppe, malamig, malayo at halos walang likas na dahilan para tirahan ng tao. Maliban sa isang bagay, mina. Ito ang Erdenet, isa sa pinakamalalaking syudad sa Mongolia. Pero huwag kang paluloko sa laki nito. Hindi ito natural na lumago. Itinayo ito noong dekada 70, panahon ng Soviet Union, para sa isang layunin lang, suportahan ang isang dambuhalang copper mine. Kaya mo bang imagine-in? Nasa mahigit 200 kilometro ang layo nito mula sa kabisera, Ulaan Batar. Wala sa tabi ng ilog, wala sa tabing dagat, hindi rin taniman. Ang Erdenet ay literally tinayo sa gitna ng malamig na damuhan kasi may copper sa ilalim ng lupa. At hanggang ngayon iisang industriya pa rin ang nagpapalakad sa lungsod. Pagmimina, yung copper at molybdenum mine dito isa sa pinakamalaki sa buong Asia. Kaya't halos lahat ng trabaho sa lungsod, direkta man o hindi, ay konektado sa minahan. Pero itong ganitong klase ng dependency, delikado. Kapag bumagsak ang presyo ng copper sa world market, apektado agad ang ekonomiya ng buong lungsod. Kapag humina ang operasyon ng mina, babagsak ang kita ng mga tindahan, eskwelahan, ospital, lahat. Kaya ang takbo ng syudad, dikit na dikit sa galaw ng ekonomiya sa labas. At di pa yan ang pinaka-challenge. Ang klima sa Erdenet ay sobrang lupit, dry continental. Ibig sabihin, napakalamig tuwing taglamig at tuyo ang tag-init. Umaabot ang temperatura sa negative 30 degrees Celsius at nagsisimula ang niebe mula Oktubre hanggang Abril. 7 buwan ng snow. Hindi rin basta-basta maabot ang lungsod. Wala itong major railway o highway na madaling daanan. At dahil mataas ang elevation, mahigit 1,300 metro above sea level. Mas ramdam mo pa ang lamig at hangin. Tapos may isa pang malaking problema, polusyon at environmental degradation. Dahil open pit mining ang ginagamit, malaking bahagi ng lupa ang hinuhukay. At ang mga chemical waste, heavy metals at tailings, nakakakontamina ng tubig at lupa. May monitoring programs naman daw ang gobyerno at kumpanya. Pero ayon sa mga residente, marami pa rin ang nagkakasakit. Ang tubig inom nila galing sa groundwater at ilog na kailangang dumaan pa sa malalayong tubo at treatment. Kaya prone sa pagkaantala at contamination. Limitado rin ang healthcare at education. Kasi nga, nakadepende rin ang pondo sa kita ng mina. Kapag malakas ang presyo ng copper, dumadami ang tao. Kapag bumagsak ang market, maraming umaalis. Ganyan ka-unstable ang population cycle ng Erdenet. Ang tanong tuloy, hanggang kailan kakayanin ng lungsod na mabuhay kung isa lang ang pinagkukunan nito? Sinusubukan namang paikutin ng gobyerno ang ekonomiya. May plano para sa turismo at manufacturing. Pero dahil sa mahirap na akses, kakulangan sa pasilidad at malamig na klima, mabagal ang progreso. At habang di pa nagkakaroon ng diversification, nakasandal pa rin ang buong syudad sa iisang industriya, pagmimina. Kung bigla itong mawala, baka maglaho rin ang Erdenet sa mapa. Sa ngayon patuloy pa ring lumalaban ng syudad. Pero malinaw, hindi ito lungsod na itinayo dahil madali ang pamumuhay. Ito ay lungsod na itinayo dahil sa pera. At kung mawala ang dahilan na yon, wala ring dahilan para manatili ang tao.